O, tingnan niyo itong balitang ito, pantanga. O, ito ang kanilang gagawin para maibsan ang baha. Pucha yan. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Drainage Cleanup Drive sa Metro Manila. Layo nitong alisin ang mga bara ng daluyan ng tubig. Utang ina niyan. Clean up drive, yan lang ang solusyon mo. Kupal ka. Bilyon-bilyon na proyekto, yan ang solusyon mo. Clean up drive. Putang ina, ginagawa na ni Pastor Kibuloy yan. Si Pastor Kibuloy, walang pondo ng gobyerno, nagagawa niya yung clean up drive na yan. Hindi ba, bakit hindi mo obligahin ang mga barangay sa mga kanya-kanyang mga lugar na linisin yung kanilang mga drainage, kanilang mga ilog, sapat, kung ano-ano man mga daanan ng tubig. Sabihin mo sa kapitan na, kapitan, keep that clean, because kung hindi mo lilinisin yan at babalik ako rito puro bahayang, putangin mo, papalanguyin kita dyan. O, paiinom ko sa lahat ng tubig dyan. Gawin nyo lahat ng makakaya nyo para linisin nyo yan. Napakaliit nito para pasinayaan mo pa, para ipagyabang nyo pa. Hindi nyo na dapat pinagyayabang itong mga ganito kaliit na gawain, kasi putangin lang yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang nga si Pastor Apollo Kibuloy, ang dami na nga mga organisasyon ang nagki-clean up drive on their own. Walang hiya, tapos kayo, gobyerno, nasa inyo lahat ng pera, nasa inyo yung mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang inutang ninyo, tapos putangin na ang magagawa nyo lang para sa flood control, maglinis ng estero. Yan yung mga paglilinis ng estero na yan, gawain na yan ng mga Metro Aid, gawain na yan ng mga cleaners ng mga barangay, binabayaran na rin ng mga barangay yan. Ang dami yung binibigyan ng tupad, AX. Mano ba naman, o bago kita bigyan ng tupad, AX, putangin na ka, maglinis ka muna. Linisin mo yung estero sa inyo, lahat ng mga water lily doon, makakuha ka ng mga 10 sako, pumunta ka rito, ibibigay ko sa iyo yung tupad mo para naman may silbi kayo sa bayan. Inan yan. With all the budget, pagtatawanan ka, o anong flood control system project ng presidente nyo? Ayun, naglinis ng kanal. Ay, hindi yan panghabang buhay. Oo, pag nalinis yan, ano yun, tapos na, antayin nyo ulit dumumi, tapos luminis. Ay na, hindi yun. Kailangan talagang gumawa kayo ng napakaraming mga pumping stations. Gumawa kayo ng mga napakaraming mga, dredging ninyo, palalimin ninyo, paluwangin ninyo. Oo, gumawa kayo ng mga magpunta kayo sa ibang bansa, aralin ninyo kung bakit hindi bumabaha sa kanila. Parehas lang naman tayo ng geographical location, hindi ba? O bakit ganon? O yun yung alamin ninyo, ano yung technology na meron sila, gayahin ninyo. Putangin ng yan, linis. Talinis ng estero, yun na yung flood control project mo. Anak ng tokwa naman talaga, kahit kailan naman talaga ito si BBM. Na nagdudulot ng matinding pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Ang inisyatiba na tinatawag na bayanihan. Tingnan mo, putangin na, nakatingin siya ng ganyan. Anong magagawa niyan, Bongbong? Kahit linisin mo yan, sandamukal pa ng mga ilog, sapa yung mga barado. Ang inawala rin, hindi ba? Dapat yung MMDA, pinagagalitan mo ngayon. Yan si Biko. Hoy Biko, anong klaseng ilog to? Nasasakupan mo, ba't hindi mo linisin? Sir, galing yan sa kabilang sa kabilang syudad, pumunta lang yan dito. O di sabihin mo yung kabilang syudad na tulungan ka linisin to. Kasi pag hindi nyo nilinis to, babaha sa'yo, babaha rin sa kanya. Hindi kayo mag-usap-usap, isang gobyerno lang tayo rito. Bakit? Yung kabilang barangay, ibang gobyerno na yan. Hindi ba? Pare-parehas lang naman tayo nasa Pilipinas. Bakit hindi mo sila kausapin? At saka itong cleanup drive na to, dapat hindi lang to isang beses, kahit walang basura dyan, dapat may nagdadampot ng basura dyan. Hindi ba? Alam mo, yan nga yung makagandahan, sabi ni Pastor, kung nanalo siya. Kung nanalo si Pastor, putang ina, hindi natin problema tong paglilinis ng mga estero na to, dahil ultimong kay OJC, maglilinis na nito ng libre. Ginagawa na nila to ng libre, tapos ito ipagmamayabang mo, Bongbong, kakahiya ka naman. Yung ginagawa ng libre ng KOJC, ginamitan mo pa ng pondo ng taong bayan, baka mamaya yan, yung iba dyan ng budget, binulsan nyo pa. Sa estero program ay inaasahang makukumpleto sa paglilinis ng 23 mga estero. Napili ang mga ito dahil sa epekto ng pagbabara ng daluyan ng tubig sa mga komunidad. Putang ina, namili pa. Hindi ka dapat namimili. Presidente ka ng buong Pilipinas. Dapat lahat ng mga daluyan ng tubig sa buong Pilipinas, bigyan mo ng mandato lahat ng mga local government unit na linisin nila. Dahil pagdating ng tag-ulan at nagbaha, kasalanan nyo. Walang ibang sisihin kundi kayo ganun. Para yung DPWH,
tumulong sa kanila or yung LGU humingi ng mas malaking budget para dyan sa mga cleanup drives na gagawin nila na yan. Anak ng tokwa, kailangan pang mamili ng mga estero kung ano yung lilinisin. Wala mangyayari talaga pagka ganyan ang proyekto mo pang grade 1. Oo, ano yan eh, pag grade 1 niya, katulad ng bumagyo bumaha doon sa isa, nag-landslide. Alam mo sabi niya, alam ko na ba't nag-mudslide. Kasi walang puno. Natural, tangina kahit 3 taon, alam eh. Na kapag nagputol ka ng puno, magkaka-mudslide eh. Walang iya talaga ito si Bongbong. At malapit sa flood-prone zones. Sa program launch sa Bully Creek sa Pasig City, sinabi ni Pangulong Marcos na mababaliwalang magandang flood control projects kung mananatiling barado ang mga daluyan ng tubig. Malaking proyekto ito na yung sa flood control, hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike, hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change. Sinigin siya na ng climate change. Sisihin mo ka sarili mo. Anak ng tinapay ka, madami rin naman presidenteng na namuno na sa Pilipinas, pero kahit naman papaano hindi ganito kalala ang baha. O siya ngayon lang naman nagkaroon ng presidente na biglang ganito nakalala yung baha. O binabaha naman ng panahon ni Pinoy, binabaha naman ng panahon ni Duterte, pero hindi katulad ng pagbabaha ng panahon mo, putang ina, lagpas tao. Ayun na nga eh. Alam mo na nga na may climate change. Alam mo na nga na yung Pilipinas maapektuhan nitong climate change. Anong ginagawa mo para harapin yung climate change? Ano sabi niya? Maghanda na kayo. Masanay na kayo. Ito na yung new normal. Anak ng tokwa ka. Dapat pagka ganyan, alam mo may climate change, bago pa alam mo na rin yung epekto ng climate change, dapat handa yung Pilipinas tungkol doon. Hindi mantakin mo ang ang action mo maglinis ng estero. Maganda naman 'yan, kaya lang putangina, pinagmamalaki pa ba 'yan? Hindi ba noon pa naman ginagawa na 'yan? Tapos ikaw naglagay ka pa ng stage diyan, dinala mo pa yung mga tsuwariwap mong mga tanga. Tapos pinanood nyo yung mga naglilinis ng estero. Dapat nga nagalit ka ba't ganyan karumi estero na yan eh? Sino mayor dito? Ikaw Biko, mayor ka nito at pinapabayaan mo ganyan yan? Sir, dapat hindi mo pinapabayaan na ganyan yan. Ayaw mo magbaha sa Pasig, tapos pinababayaan mo na ganyan yan. Di ba? Dapat gaganunin mo. Hindi eh. Utangin na parang, alam mo yun, parang lang merong masabi na may ginawa ka. Para lang masabi na may ginawa, pucha, ganito ang style nila. Diyos mio. Ay.